Alright guys, alamin po natin itong nangyari sa isang pulis, patola, mga sangkay na nakaraang araw lamang ang dami pong patutsada laban po sa gobyerno. No? Kasi ang pagkakaalam po natin, nagmakaawa daw mga sangkay at umiyak. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Hello guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po? Ang lahat na may okay lamang po tayo dyan, mga sangkay. At ito pag-usapan po natin. Ang isa pong pulis na kung nung una mga sangkay, parang leon o parang asong na naloloko at gustong mangagat mga sangkay. Ngayon, naging sobrang bait. Mamaya, titingnan po natin mga sangkay kasi ayon po sa report, ayon daw po sa report, itong taong to, nagmakaawa daw, o umiyak, or whatever mga sangkay, alamin po natin. Anyway, before we start guys, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Gusto nyo bang mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube? Ang gawin nyo lamang po mga sangkay ay i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay. Kasama po ang inyong mga lugar. Alright, eto na. Ayon po dito sa report, mga sangkay. Ito po yung pulis. Sino nakakaalala nito? Halos mga pang-4 na araw o pangatlong araw na po natin itong pinag-uusapan mga sangkay. Halos everyday. Ayon daw po dito, itong pulis. Pulis patola kasi yung tawag ko dito mga sangkay. Nag-promise daw po, di umano, ang viral police na hindi na magpo-post ng seditious comments at hate speech sa kanyang SOCMED pages. Ayan po. Viral vlogger Cub bumalik na sa trabaho. Umiiyak siya at nagsusorry. Yan ang sinasabi natin. Okay, tingnan mo natin mga sangkay. Basahin nga po natin to. Okay. Ayan siya. Alright. Sabi dito, Patrolman Fontillas report to the QCPD. Yesterday, March 20, 2025, he was crying and extremely apologetic. Sabi po dito Fontillas also promised not to post seditious comments and the hate speech on his social media pages. Kita nyo na mga sangkay. Grabe. Totoo ba to? Ayun He was crying, umiiyak daw siya. At sobra, extremely. Parang higit pa po to sa sobra Extremely, ibig sabihin, sobrang tindi ng pag-apologize. Paghingi ng tawad. At nangako daw na hindi na po magpo-post ng kahit na anong mga sangkay na pambabatikos o anong mga panghikayat at panggugulo sa ating bansa. Ngayon, sabi po dito mga sangkay, reportedly that Fontillas is currently undergoing processing and will be placed under restrictive custody. Nako. While he has expressed his intent to address the legal and administrative complaints filed against him, he has not yet submitted a formal response. Okay? NAPOLCOM and the Philippine National Police remain firm in pursuing the cases against him. Nako po. So, ayan ang nangyari mga sangkay. Ngayon, ito yung report. Tingnan po natin. Maangas to nung una mga sangkay. Okay, hindi daw po kinasuhan Pulis na, pulis na kinasuhan ng sedition. Di na raw mambabatiko sa social media. Ang tanong dito, yung kaso ba sa kanya inatras? Alamin natin sa report na ito. Ayan inihayag ng National Police Commission o NAPOLCOM na pumasok na sa kanyang trabaho ang viral na pulis at vlogger na kinasuhan ng sedisyon kamakailan ng Quezon City Police District or QCPD. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Vicente Calinisan,
Kasunod umano ng pagbabalik ni Patrolman Francis Steve Fontillas sa kanyang trabaho ay nangako rin umano ito na hindi na muling magpo-post sa social media ng seditious comments. Fontillas reported to the QCPD March 20. He was crying. Ayon po dito ha. Ayon po dito kay Kalinisan. Kay Commissioner ng NAPOLCOM. Sabi dito mga sangkay, he was crying, umiiyak daw po siya, and extremely apologetic. Nangako daw po na hindi na po magpo-post ng mga ganong klaseng komento sa social media. Si Fontillas ay miyembro ng PNP vlogger na miyembro siya ng PNP at vlogger na naging usap-usapan sa social media, okay? Matapos ang mga komento niyang direkta umanong pumupuna sa gobyerno. Correct, mga sangkay, ang dami po nun. Samantala, sa hiwalay na pahayag, iginiit ng QCPD na humingi umano ng tawad si Fontillas sa pagbabalik niya sa trabaho. Patrolman Fontillas expressed his sincere apology and deep regret for his actions when he reported to the acting district director, QCPD. He assured that he has learned from this experience and vowed not to repeat such behavior. Sa kanyang social media page, nagpasalamat si Fontillas sa PNP. Ayan ha. Ngayon, mga sangkay, tingnan po natin yung kanyang social media. Alam nyo, ganito lang yan eh. Alam nyo, ang kailangan lang namang gawin dyan eh, pag pulis ka, huwag kang mangialam sa mga ganitong klaseng usapin. Kasi dapat non-partisan ang mga pulis eh. Pero mga sangkay, nakikipag-uusap o di kaya nakikipag-share in public, mga sangkay, sa kanilang mga saloobin pagdating sa politika itong taong to. Oh. Sabi dito na nag-comment, yabang pa more, tapos iyak later. Dapat dyan hindi na pinabalik. Mukhang abusado eh. Ayan, mga sangkay, di ba? Ay, naku po. Sabi dito, kaya ingat sa pagbibitiw ng salita, lalo na sa ating mahal na Pangulo. Buti mabait. Kung iba yan, kalaboso hantungan mo. Correct. Kung iba yan kasi, alam nyo, kahit sabihin naman po natin na hindi mangingialam si PBBM sa PNP. Pero kung ikaw ay presidente, pwede mong pakialaman yan ng patagulang. O tanggalin nyo yan, hindi na pwede makabalik yan. Pero ito, mga sangkay, binigyan pa po ng chance, di ba? Sabi naman ng isa, i-dismiss na yan, nakakatakot maging pulis pa yan. Kung di yan tatanggalin sa serbisyo, wake up PNP. Sabi naman ng isa, pasikat lang yan para rin kumita sa YouTube or TikTok. Patrolman lang ang tapang magsalita. Pangulo pa ng Pilipinas ang binalasubas. Walang respeto. Kaya tayo, sa totoo lang, mga Pilipino, kapwa Pilipino, siya talaga magkakalaban. O, di ba, nakikita naman natin kung sino ang kalaban. Di ba, Pinoy sa Pinoy? O, ngayon, ito po yung kanyang Facebook. Grabe, umakot po siya ng maraming follower. Oh. Simula po nung ginawa niya yon. O, nagpasalamat pa po siya dito, mga sangkay. Oh. Thank you, Lord. Thank you, QCPD. The best po talaga kayo, mga ma'am, sir. Oh. Mga ma'am, sir na ngayon ang tawag. Pero nung una, hinahamon niya, di ba, mga sangkay? Ewan ko kung andito pa yon. Heard, apologize, forgave, resolve, approved, confirm, accepted, cleared, congratulated, honored. Thank you, Lord. Thank you, PNP. I love you. Kita nyo? Baliktad na mga sangkay. Ay, naku po. Yan ang sinasabi natin. Dapat hindi muna nagsasalita. Tingnan nga natin kung hindi pa niya binura dito yung iba niyang comment. Oh. Nakakatawa, mga sangkay. Biglang nagbago. Kung pag-aaralan nyo, titignan nyo, mga sangkay, analyze nyo yung mga post niyang bago. Wala na. Bigla pong umano, mga sangkay, lumambot talaga. Yan o. Nag-post pa po siya dito. Patrolman Francis Steve Talion reported QCPD. Oh, ayan. Humingi po siya dito ng formal na apology. O, kita nyo na. Ayan na.
Di ba? Yan ang problema pag nasusobran sa tapang. Ayan. Kita nyo, napapahiya. Oh. Kinain niya rin po yung mga pinagsasabi niya. Oh. Express his sincere apology and deep regret for his actions when he reported to acting district director. Ayan. So good luck po talaga. Oh, sana po tumino na, no? Sana hindi na po umabot sa punto na ganito ulit. Pag pulis ka, pag sundalo ka, huwag kang mangingialam sa politics, sa mga awayan nito. Maging loyal ka sa pinagsisilbihan mong bayan. Ganun lang po. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangke Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.